Ngayong pong Pasko, ating kamustahin yung ating mga mahal na kababayan sa abroad, mga OFWs na malayo po sa kanilang mga pamilya. Sa kabila po ng distansya, nais nating ipadama sa kanila na sila'y hindi nakakalimutan. Alamin natin kung paano nila ipinagdiriwang ang Pasko sa ibang bansa. Ang kanilang mga kwento Paskong Pinoy Abroad. Pakinggan natin, joining us live via Zoom mula pa sa Southern California, USA, si Mami Lynette Padolina. Mami Lynette, good morning. Mami Lynette, hello po. Hello! Hi, At Pipi! syempre, kasama rin natin everybody. si Mami Miles Merry Cruz. Christmas! Merry Christmas! Kasama rin natin si Mami Miles Cruz mula sa Northern California, USA. At si Mark Munar all the way from Doha, Qatar. Good morning! Merry Christmas po sa inyo! Merry Christmas! Maligayang Pasko. Ayan, kamusta naman po dyan? Kasi hindi pa ata sila, ano na bang, iba-iba tayo ng oras, ano? Oo. Iba ang oras sa Doha, Qatar, iba rin ang Yep. oras sa may California, Sa USA. Doha, Qatar yata, I think it's already 12 or 1. Oo. 24 pa lang kami. 3 o'clock na. Bispiras ng Pasko. Bispera sa Tama. US. Okay. Okay, siguro, Mamayang gabi pa unahin yung natin ano. si Mami Lynette and then si Mami Miles, tapos si Mark. Paano niyo sineselebrate ang Pasko dyan sa bansa kung saan kayo naroon ngayon? Mami Lynette. Actually, we celebrated in 3 places. We have a couple of homes in Southern California that we actually have gatherings with friends and family. And then we also have a home in Las Vegas that we also have different set of friends that we get together. But at the same time, we don't really forget about sharing our blessings sa ating mga kababayan sa Pilipinas, which is in my hometown. We have the act of kindness and gift giving for the people with disabilities. Ayun. So Friend ko yun that's si Mami actually, Lynette eh. in Oo. short, that we do. Talagang ganyan talaga mga gawain ni Mami Lynette lagi. How about you, Mami Miles? Ay, ako po, ang pagdiriwang po ng Pasko, because I am a caregiver, I celebrate it with my patient or with my client. Kasi wala pong holiday dito pag ikaw po ay caregiver, kailangan mong pumasok. So I celebrate Christmas. Actually, bukas I celebrate po ang Christmas with the patient that I care. So ako po ang magluluto ng kanyang dinner, and then we will eat together. And that's how Christmas is celebrated here in the US or in California. Pero sa Pilipinas po, kasi namudmud na po ako ng mga pangregalo. Wow! Sana all, baka pwede umabot dito. Oo. Oo, abangan nyo na lang yung sa inyo dyan sa chat. Oy, thank you po. Hindi, yung kanina kasi party na sa Pilipinas ng aking family dyan sa Taytay Rizal. So actually, namili na ako and then I sent it there. And nagpa-raffle na ako ng around 30 raffles. Wow. So, and then video call lang din po. Kasi malayo eh. It is the fact that kami pong family, ako po ay kami po yung sabi nating diaspora of Filipino family, na kung saan ako po nandito sa Bay Area. Yung aking daughter works in the Philippine Embassy in Vienna, Austria. At yung aking husband ay nandiyan po sa Pilipinas. So 3 zones po ang magkaiba ang pagdiriwang ng Pasko. Kaya that's how I celebrate Christmas here in the US. Ayan, talagang sharing, talagang mapagbigay si Ma'am Miles. Ano. Yes. Ito naman, Profi, kaibigan ko Si Mark, to, oo. si Sir Mark na nasa Doha, Qatar ngayon. Sir Mark, kamusta naman ang inyong celebration dyan ng Pasko? Hello, sir. Yes, good morning. Good morning sa lahat. Alam mo naman dito sa Qatar, it's like medyo conservative ang ating environment because it's an Arab country. But when you are in the Filipino community or within your family, it's more on intimate celebration for Christmas. Just like personally sa family ko, ako lang, asawa ko, at yung dalawang anak ko, we celebrated by having
Noche Buena, kumbaga. And we ate together. So, yun lang ang ano sa amin, ang ginagawa namin dito para sa amin. Yung mga iba naman na mga kababayan natin dito, what they did is natipon-tipon sila sa mga lugar kung saan sila pwede. So, I think there is no such a big difference kung ano man sa atin sa Pilipinas. So, we still celebrate the same Christmas as we enjoyed from other parts of the world. So gano'n ano, kahit nasa ibang bansa, yung pagiging Pilipino nandun pa rin. Yes, So hindi eto naman nawawala. para kay Ma'am Miles, or eto para po sa lahat, ano po ba yung mga bagay na namimiss nyo sa Pilipinas tuwing panahon po ng Kapaskuhan? Sige, si Mark naman ang unahin natin. Mark, go ahead. Actually, it is my wish talaga na someday, somehow, na makapag-celebrate ako ng Christmas sa Philippines. Yeah, just recently, kakabalik lang namin kasi dito sa Qatar like two weeks ago. Parang nasayangan kami bakit hindi namin ma-celebrate ang Christmas sa Philippines. But meron kaming mga trabaho na naiwan dito sa Qatar na kailangan namin balikan. Kaya no choice, go back to Qatar. So it's a wish talaga na makapag-celebrate kami ng Christmas sa Philippines someday. Mami Lynette, ikaw naman, I know na miss mo rin ang gift giving, pero what do you miss most kapag Pasko dito sa Pilipinas? Well, actually, Fifi, to be with my loved ones that still lives in the Philippines, and also, especially my health, that actually continue to do all my advocacy for all these years. I want to thank them for continuously helping me, actually spreading joy for the less fortunate people in the Philippines. And of course, namimiss ko ang mga pagkain, mga bibingka, at mga puto bongbong, you know. And all the goodies of kakanin, mahilig ako dyan. So, those are the things that I miss the most. And Mami Miles? Oh yes, ibang-iba talaga ang pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Whereas dito, kasi ang simbang gabi namin dito is alas 7. Whereas dyan sa Pilipinas is dawn or madaling araw. At syempre, ang namimiss ko din pagdating ng Pasko ay yung pakikipag reunion or salamuha sa ating pong family, sa ating pong pamilya, at saka yung opening of gifts, exchange gifts. Dito po wala eh. I mean, of course, nagbibigay tayo ng regalo, nag-greet tayo, but then, ang ano kasi, ang sa Pilipinas, talagang pag-araw ng Pasko eh, pumupunta tayo dun sa bahay mismo, no, ng halimbawa grandparents, nandoon tayo. And nagbubukas tayo ng mga regalo at syempre salo-salo at syempre yung mga pagkain ding Pilipino na tulad ng puto bumbong kasi dito hindi mainit. I mean, ma-microwave mo na lang. Like ang bibingka kasi 'di ba sa atin talagang niluluto. Tapos dito hindi ma-microwave mo na lang din lahat. So, 'yun ang nami-miss natin diyan sa Pilipinas. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Kahit nga sabihin natin na Paskong tuyo, ay hindi ko po ipagpapalit ang tuyo kaysa sa ham dito po sa US. Ang galing, ano? Sana naging makabuluhan ang Yes. Pasko nating lahat sa ating mga Pilipino, saan man kayo sa buong mundo, sa Middle East, sa US, kahit saan pa yan, gawin nating makabuluhan yung ating Pasko. Maraming salamat po sa inyong oras muli mula sa California, USA, Mami Lynette and Mami Miles, at mula naman sa Doha, Qatar, my good friend Mark Munar, mula sa Rise and Shine Pilipinas. Merry Christmas! At mag-ingat po kayo dyan. Enjoy! Thank you. Merry Christmas. Merry Maligayang Christmas! Pasko!